Ika-170 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida sa lalaking pulubi habang mahina kong nagsalita na nakapikit na may seryoso ngunit kalmadong tinig, tumayo ka muna. Kahit na labis akong nadismaya, kailangan ko munang iligtas ang mga miyembro ng Gap News Squad na inaresto ng mga awtoridad. Napadilat sa gulat ang matandang pulubi at agad na sumagot, halatang nababalot ng matinding pag-aalala, ano? Masyado iyong mapanganib. Tumingala ito sa ating bida at sinabi pa, na tila nagmamakaawa habang nanginginig ang kanyang boses, mainit ang sitwasyon dahil sa nangyari sa Jinhoiro. Kaya pakiusap, ipagkatiwala mo na lang ito sa amin. Kami na ang baalang umako ng buong responsibilidad. Lumuhad ang ating bida sa isang tuhod at sinabi niya sa kanyang isip, habang napapailing sa sarili, nababaliw na ba ako? Napakarami ko pang dapat makuha kay Taeyang Myeyong. Bakit ko isasama ang grupo ng mga pulubi sa gulong ito? Pagkatapos ay sinabi niya rito, sa matatag na tinig, may iba pang misyon ang Beggar Sect. Inilapit ng ating bida ang kanyang mukha rito at sinabi pa, na tila ayaw mag-aksaya ng kahit isang sandali. Umalis kayo agad sa pangunahing sangay ng Duncrim Merchant Guild at iparating ninyo ito kay Elder Yang Sabang. Sabihin ninyo sa kanya na ang salapi ng Duncrim Merchant Guild ay papunta sa Wanwajeyong sa Luoyang, at maaaring may kaugnayan ito sa isang lugar na tinatawag na Palas. Nanlaki ang mga mata ng matandang pulubi at halos mawala ng boses sa pagkabigla ng sabihin. Ano, Wanwajeyong at ang Palas? Seryoso ang tingin ng ating bida at sinabi, na walang bahid ng pag-aalinlangan, bago pa sila makakilos muli. Dapat silang durugin ng Justice Martial Alliance gamit ang buong lakas nito. Sinabi pa niya sa kanyang isip, habang bahagyang ngumingisi, gamitin ang kapangyarihan ng Orthodox faction upang lipulin ang mga lintik na taga-Palas. Sa madaling salita, gamitin ang isang kaaway laban sa isa pang kaaway. Grabe, bakit ba napakatalino ko? Mabilis na tumayo ng tuwid ang matandang pulubi at sinabi, habang magalang na yumuyuko, opo. Eksakto kung ipararating ang lahat ng sinabi ninyo. Sinabi naman ng ating bida, habang tumatalikod na, kung ganoon, aalis na ako upang iligtas ang mga miyembro ng Gap News Squad. Agad namang sinabi ng matandang pulubi, na pilit pa ring pinipigilan siya, sandali. Masyado pa ring mapanganib yon. Ngumiti ang ating bida habang lumilingon at sinabi, na puno ng tiwala sa sarili, kapag may taong nasa panganib. Kahit pamatinik ang landas, sino pa ang tatahak nito kung hindi ako? Makalipas ang ilang sandali, makikitang palabas na ng gusali ang ating bida habang tahimik siyang pinagmamasdan ng mga miyembro ng Beggar Sect, na punong-puno ng paghanga ang kanilang mga mata. Mangiyak-ngiyak ang matandang pulubi habang sinasabi, na tila labis na naantig ang damdamin, napakalaking karangalan ang mabuhay sa parehong panahon ng isang bayani na tulad niya. Sinabi rin ng katabi nito, na may halong paghanga. Gaya nga ng inaasahan sa Wudang Sword, na ang pangalan ay yumanig sa buong Central Plains. Makikita ang ating bida habang sinabi pa ng matandang pulubi, yan ang tunay na anyo ng isang dawes na lumalaban para sa katarungan. Ngunit ilang sandali lamang, makikita ang mukha ng ating bida na biglang namula sa tuwa at halos hindi mapigilan ng ngiti habang kumikislap ang baryang ibinigay ni Yang Sabang. Sinabi pa niya sa kanyang isip, na halos mapabuntong hininga sa ginhawa, grabe, kinabahan talaga ako. Akala ko kukunin niya ito. Naalala niya na palihim niya itong dinukot habang nag-uusap sila. Masaya niyang itinago ang barya sa loob ng kanyang damit at sinabi pa sa isip, na tila nakatsamba ng malaking panalo, ngayong hindi ko ito nagamit, mayroon pa akong isang pagkakataon para gamitin ang Haiwapjan. Siyempre, nakatingin siya sa unahan habang nakangiting sinabi sa kanyang sarili, na puno ng kumpiyansa, ngayon. Ang Beggar Sect at ang Justice Martial Alliance ay siguradong itutuon ang kanilang pansin sa Wanwajeyong. Dahil doon, madali nang makukuha ni Yujang ang 40 gintong bar. Hindi ko gusto ang mga lintik na taga-Palas, pero sa ngayon, ipauubaya ko muna sila sa Beggar Sect. Mas mahalagang makarating ako sa Mount Hua. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao habang naiisip ang kanyang mga disipulong itinali ng matandang opisyal. Naiinis niyang sinabi sa isip, habang unti-unting tumitigas ang kanyang ekspresyon. Pero bago yon, Taeyang Myeyong, walang hiyang tiwoli. Naglakas loob kang ipahuli at ikulong ang aking mga tapat na tauhan. Sinabi pa niya, na punong-puno ng determinasyon, ngayong araw, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Ilang sandali pa,
Makikita ang mga sundalong nakahanay habang mahigpit na hawak ang kanilang mga sibat. Habang hinaharangan siya ng mga ito, sinabi ng ating bida sa kanyang isip, na nananatiling kalmado. Inasahan ko na ito, pero mukhang sobra talaga siyang natakot kaya naghanda siya ng ganito kahigpit. Huminga siya ng malalim bago sumigaw ng malakas, "Ako si Jinmo, isang Daoist ng Wudang. Narito ako upang makipagkita kay Prefecture Head Taeyang Yeong. May usapan kami. Sabihin ninyong dumating ako upang ipaliwanag ang nangyari sa pangunahing sangay ng Dungrim Merchant Guild, at mauunawaan na niya." Mula sa likuran ng mga sundalo ay lumitaw ang isang lalaki. Sinabi nito na may malamig at disiplinadong tinig, "Kanina pa namin kayo hinihintay. Ako si Gal Chonbyok, ang commander ng Chenhuso ng Xi'an Prefecture." Sinabi ng ating bida sa kanyang isip, habang bahagyang napataas ang kilay, ang lintik na yon. Ganoon ba siya katakot kaya pati isang military commander ay ipinatawag pa niya? Pagkatapos ay sinabi niya, nang magalang na yumuko ng bahagya, "Ako si Jinmo ng Wudang." Mariing tumingin sa kanya ang commander at sinabi sa kanyang isip, na puno ng pagdududa, "Wudang." Malinaw na sinabi ni Taeyang Yeong na isa siyang masamang tao mula sa unorthodox faction. Pagkatapos ay sinabi nito, "Narinig kong naging bastos ka sa prefecture head." Sumagot ang ating bida, na kalmado pa rin ang mukha, Ganoon ba? Inaamin kong nagkamali ako, pero dahil lamang yon sa hindi niya naunawaan ang tunay na nangyari. Pakiusap, hayaan ninyo akong makausap siya upang maalis ang hindi pagkakaunawaan." Sinabi pa niya sa kanyang isip, habang palihim na napapangiti, "Maghintay ka lang. Taeyang Yeong, may dala kong bagay na ikagugulat mo ng husto." Nakakunot noo ang commander habang nakatingin sa kanya. Pumikit ito at sinabi, "Sige, pero, ibigay mo muna sa akin ang espada mo. Pansamantala ko muna itong iingatan." May mapang-asar na ngiti ang ating bida habang sinasabi, Sige." Dagdag pa niya sa kanyang isip, na halos natatawa sa sitwasyon, "Takot na takot talaga, kahit wala akong espada, kaya ko kayong lahat gamit lang ang isang kamao, mga bata." Iniabot ng ating bida ang kanyang espada habang sinasabi, "Mahalaga yan sa akin, kaya pakiingatan ninyo." Sumagot ang commander, na bahagyang tumango, "Gagawin ko." Sinilip ito ng ating bida habang sinasabi sa kanyang isip, na tila sinusukat ang kakayahan nito, sa paraan ng paghawak niya sa espada, mukhang may wastong asal siya. Matatag din ang kanyang tindig. Pagkatapos ay sinabi ng commander, "Maaari ka nang pumasok. Hinihintay ka ng prefecture head." Biglang itinuro ng matandang opisyal ang ating bida at galit na sumigaw, na halos mamula ang mukha sa galit. "Ikaw na hamak na tulisan. Sa wakas ay dumating ka rin. Naglakas loob kang bantaan ako at manggulo sa isang merchant guild na malapit sa pamahalaan." Sinabi ng ating bida sa kanyang isip, habang pinipigilan ang mapanuyang ngiti, kanina hindi man lang siya makapagmatigas, pero ngayon ay ang tapang niya dahil may mga sundalo na. Muling sumigaw ang matandang opisyal, "Sige nga. Ulitin mo ang ginawa mo kanina." "Ako ay." Biglang gumamit ng sound transmission ng ating bida at sinabi, na kalmadong-kalmado ang mukha, 10,000 payong ng lupain sa Dongchian, at isang gintong bara. Agad na natigilan ang matandang opisyal at nagtatakang sinabi, na tila nabuhusan ng malamig na tubig, Ngumiti ang ating bida at ipinagpatuloy ang sound transmission, pati na rin ang mga aliwan sa Jinhoero. "Gusto mo bang ikwento ko ang lahat para marinig ng lahat? O baka ipaskil ko pa sa mga pader ng lungsod?" Nanginginig na sinabi ng matandang opisyal, na namumutla ang mukha, "Paano mo nalaman ang mga yon?" Panandali ang natahimik ang matandang opisyal. Muling nagsalita ang ating bida sa pamamagitan ng sound transmission, "Huwag mo nang balakin pang gamitin ang mga sundalong ito laban sa akin." Masama ang kanyang ngiti habang dinaragdagan pa niya, "Kapag nagpasya akong lipulin sila, hindi iyon magtatagal." Pagkatapos ay sinabi niya habang nakatitig ng nakakatakot, "Prefecture head, gusto ko talagang linawin ang hindi natin pagkakaunawaan. Pakikinggan mo ba ako?" Nanlaki ang mga mata ni Prefecture Head Taeyang Yeong habang sinabi niya sa kanyang isip, na halos mawala ng ulirat sa takot, lintik. "Paano nalaman ng taong yon ang tungkol sa mga suhol na tinanggap ko? Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng bansa ang pagtanggap ng suhol ng mga opisyal. Kapag nalaman yon, katapusan ko na."
Ang ibig niyang sabihin sa pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan ay, hindi niya ako balak patayin. Ibig sabihin, maaari pa kaming mag-usap. Kailangan kong pagtakpan ito rito mismo. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya. Oo, isa lamang itong, hindi pagkakaunawaan. Siyempre, hahaha. Nagtatakang sinabi ng commander, hindi ba't ilang ulit kayong nagpadala ng mensahero at sinabing kailangang supalan ng isang masamang martial artist? Biglang tumayo ang prefecture head at itinuro ang commander habang sumisigaw, na halatang desperadong pagtakpan ang sitwasyon. Ano? Ano ang sinasabi mo? Kailan ko ginawa iyon? Ikaw ang nagdala ng lahat ng sundalong ito nang walang dahilan. Umalis na kayo. Mukhang kailangan naming mag-usap ng pribado. Ahem. Naiinis ding tumingin ang commander sa kanya at sinabi sa kanyang isip, lintik na tiwaling opisyal, bigla na lang binago ang kanyang kwento. Akala ba niya biro ang pagpapakilos sa mga sundalo ng guard station? Wala siyang alam kundi tumanggap ng suhol at magpakasasa sa mga aliwan. Isa siyang inutil na walang naitutulong sa bansa. Napapikit na lamang ang commander at sinabi, kung ganoon, kami na ang aalis. Sinabi pa niya sa kanyang isip, hindi namin iniiwasan ang dumi dahil natatakot kami rito, kundi dahil marumi ito. Walang mabuting may dudulot ang makipagtalo sa taong yun. Pagkatapos ay mahinahong lumabas ang commander kasama ang kanyang mga sundalo. Biglang hinawakan ng ating bida ang commander kaya napalingon ito sa kanya. Sinabi ng commander na magalang ang tono, paumanhin. Inilahad ng ating bida ang kanyang kamay. Ibinalik ng commander ang kanyang espada habang sinasabi, na may bahagyang paghanga, tunay ngang napakaganda ng espadang ito. Sinabi ng ating bida sa kanyang isip, na bahagyang napangiti, at least, marunong kang kumilala, bata. Pumikit ang commander at sinabi, kung ganoon, mauuna na ako. Isinukbit ng ating bida ang kanyang espada sa balikat at tumingin kay Prefecture Head Taeyang Mieyong bago sinabi, na unti-unting lumamig ang kanyang ekspresyon, sa wakas, tayo na lang dalawa ang natitira. Sinabi pa niya, Lord Prefecture Head Taeyang Mieyong. Makikita ang mukha ng Prefecture Head na namutla at nanlaki ang mga mata sa matinding gulat sa sinabi ng ating bida. At dito na po nagtatapos ang ika-170 kabanata.